Bago ang lahat, luma muna. Kaya pala itong si Schroeder susugod kay Coach Taylor Jenkins nung last game nila versus Memphis dahil alam niyang walang mawawala sa kanya. Kakasabi ko lang kahapon na matitrade si Schroeder bago yung deadline, ayun na-trade nga. Mas maaga sa expected. Ang pinag-uusapan pa doon si Cam Johnson ang kukunin via trade ng Golden State. Pero ang kinuha si Schroeder. Pina-finalize pa naman yung trade base dito kay Sham. Ang naging kapalit ni Schroeder at ng second round pick ay si DeAnthony Melton at 3 second round pick mula dito sa Golden State. Sinabi ko na dati sa ibang mga episode na pwedeng i-trade si Melton, sa NBA 2K lang naman hindi pwede. Dahil buong season hindi makakalaro si Melton at hindi rin naman ganong kalaki makukuha ng Warriors sa disabled player exception dahil nga si Melton meron $12 million at mahahati yun kung nasa disabled player exception. Si Schroeder naman 13 million. So halos pantay lang din yung kanilang salary cap. Sa theory lang baka ma-denied kung sakali dahil sa technicality yung trade na yon. Mamaya pa kasing 12 or 2 PM pwede mag-trade ng player gaya ni Melton dahil consider pa siyang signee nung last off-season. So meron pa rin kasing restriction ngayon at mamaya pang 12 or 2 PM mawawala kasi December 14 pa lang sa US ngayon. Dahil ipa-finalize pa lang naman yung trade, mag-iintay pa ng ilang oras bago talaga maipasa sa NBA. Kaso kung merong matatama ang policy sa rule ng collective bargain agreement, si Sham dati ang daming na-cancel at na-penalting team dahil napaaga ang report niya pagdating sa trade, yung kay Bogdanovic at yung sa Philadelphia. Sa naging trade pa ng Warriors at Brooklyn, si Schroeder ay nasa 18 points, 3 rebounds, 6 assists, 45 and 38%. Parang ang Nets yung nagtatangking dahil mukhang sila din yung magpa-fire sale bago yung trade deadline. Isang injured player kapalit ang third leading scorer ng isang team. Base sa player value ng trade, panalo doon ng Golden State. Halos one-sided nga eh. Kasi sabi ko kanina baka ma-denied yun. Alam na ng Nets na injured si Melton. Pwede nilang tanggapin kasi yun. Meron naman mga player dati ang hindi pumasa sa medical kaya na-denied yung trade or hindi tinuloy. Tulad dati ni Bol Bol. At yung kay GP2, inaccept ng Golden State kahit alam nilang merong injury. Ang isang spot na papalitan ni Schroeder yung kay Melton. Nung naglalaro pa kasi siya sa Golden State, okay naman yung game ng Warriors. Tapos nung biglang na-injured, biglang naging lechon na leche yung Golden State. Si Melton, automatic injured list agad siya kasama sa Brooklyn. At mawawala din yung kontrata niya after this season. May 24 hours pa naman kung ma-approve or hindi yung trade dahil fina-finalize pa yon. Meron pang masasamang ibang player or draft picks. Based pa sa report, ang originally na player na kasama ni Schroeder sa trade papuntang Golden State ay si Cam Johnson. Siya talaga yung player na gustong makuha ng Golden State at balak na ring i-trade ng Brooklyn bago yung deadline. Hindi nagkasundo di umano ang Warriors at Nets. Dahil ang hinihinging kapalit ng Brooklyn kay Cam Johnson ay si Jonathan Kuminga. Sa technicality, pillar lang talaga ng trade si Schroeder doon at siya pa yung natuloy. May natitira pang $67 million na kontrata si Johnson at si Kuminga expiring contract na at possible doon pa lumipat si Kuminga sa off-season sa Brooklyn kung sakaling hindi siya bigyan ng kontrata ng Golden State. Si Cam Johnson din ang second leading scorer ng Brooklyn, 18 points, 4 rebounds, 3 assists, 48 and 43%. So bagay na bagay siya sa Golden State kung sakali dahil 3-point shooter. Dahil sa naging discussion ng Warriors at Nets sa trade, alam na ngayon ng ibang teams kung ano ang value ni Cam Johnson sa market. Pwedeng itaas yun, pwedeng ibagsak. Dahil nga sa report, siya yung gustong makuha ng Golden State, hindi lang si Schroeder. Parang wala ring intensyong i-trade ng Golden State si Wiggins. Halos parehas lang naman kasi din si Wiggins at si Johnson ngayon.